I'm very happy today na masama kayo sa celebration nitong National Cooperative Day. And I immediately insisted that it be done here in the palace para maramdaman ng taong bayan, maramdaman ng lahat ng nasa pamahalaan, maramdaman ng ating mga magsasaka, lahat ng mga miyembro ng kooperatiba kung gaano kahalaga at gaano kalaki ang halaga na ibinibigay ng pamahalang ito sa cooperative movement. I have been a strong advocate of the cooperative movement since my school days. At masasabi ko, ang una kong project nung naging congressman ako ay nag-organize kami ng mga teachers cooperative. Congressman ako ng 2nd District ng Ilocos Norte noon. At kaya namin ginawa yon kasi pinupuntahan ko yung mga eskwelahan. Nakita ko yung mga teacher. Imbis na nagtuturo, may nagpapabili na kung ano-ano. Doon sa... Sabi ko, bakit? Alam ko mga teacher, nasisipag naman yan eh. At saka gusto nila ano. Sabi ko sa kanila, bakit ganyan? Sabi, dahil yung sweldo namin, laging late. Nasusubo kami, nangungutang kami ng 5-6. Napapasubo kami, nalulubog kami sa utang. Kaya sariling sikap muna kasi kailangan namin bayaran yung utang namin. Kaya ang ginawa namin, bawat bayan sa Ilocos, sa 2nd District, ng Ilocos, ay ginawang ko ng kooperatiba. Mabuti yung mga teacher madaling turuan. Naintindihan nila kagad kung ano ang gagawin sa cooperative. So ang ginawa namin, napakasimple lamang. Ay pinaliwanag namin kung paano patakbuhin ang kooperatiba. Dahil sabi namin, nasa sa inyo yan, kayo magmamanage yan. Magbibigay kami ng seed money na iba-iba. Kami nag-assess. Mag-request sila ng 50,000, 100,000. Titignan namin kung ito ba ay tama. Baka naman sobra, baka naman kulang. Kaya ngayon, masasabi ko, I'm very proud to be able to say, buhay na buhay pa rin yung mga kooperatibang yun. At iba-iba ang mga naging kooperatiba. Sabi, bahala kayo, sabi ko sa kanila kung ano yung gusto ninyong gawin. Pagka nakapera kayo, kung ano yung gusto ninyong gawin. At ginawa nila, yung iba, nagpayaman talaga. Pinalaki ng pinalaki, ginagamit ni pera, binibigyan ng scholarship ang ng anak ng mga teacher. Meron naman nag-savings and loan. Kaya madaling makita kung anong kahalagahan ng cooperative sa lahat ng sa lahat ng bagay. Natuto ako nito dahil nung ako'y nag-aaral, nakita ko sa England, sa UK, meron silang pagka bumabiyahe kayo sa UK, may makikita kayo malalaking tindahan nakalagay co-op. Yun talaga yung cooperative, agricultural cooperative. Naging malaki na 50% ng lahat ng agricultural commodities ay dumadaan doon sa co-op. Sabi ko, maganda ito dahil maliit lang ang nagsimula. So pinag-aralan ko na mabuti. Kaya nung halal na ako bilang congressman, ay tinignan ko kagad yun. Nung naging governor naman ako, sabi ko, ang kailangan natin patibayin dito sa Ilocos Norte ay ang agrikultura. Dalawa, sinabi ko, yung pinakamabilis, tourism, pero yung agrikultura, dahil 76% ng probinsya ng nagtatrabaho sa Ilocos Norte ay either directly or indirectly dependent on the agricultural sector. So sabi ko, yan ang market ay kailangan natin tulungan. At ang ginawa namin ay pinag-aralan namin lahat ng kooperatiba. Pinuntahan namin yung CDA. Sabi namin sa CDA, ilan ba ang cooperative dito sa Ilocos Norte? Agricultural, agricultural cooperative, association, lahat. 6,000 ang cooperative. Sabi ko, okay, ilan dyan ang active? Ilan dyan yung active? Na meron pa rin mga 600. Ilan dyan ang financially viable? Naging 60 na lang. Kami naman nag-aral, tinignan namin.
Yung 60, pinag-aralan namin. Yung talagang gumagana at talagang was working properly, 6. So, mula sa 6,000, naging 6. Dahil mali ang concept ng kooperatiba. Nung sinuggest ko ang kooperatiba sa Ilocos Norte nung una, lahat ng kasama ko, sabi ko, huwag yung gagawin niya, walang kwenta yan. Sabi ko, paano magiging walang kwenta? Yung maliliit na farmer, magkakaroon sila ng organization, may boses sila na malakas. Kasi, ang traditional, sasabihin ng congressman, sasabihin ng governor, sa kasama niya, nakakuha ako ng pera para sa cooperative. Magtayo kayong cooperative para may pera kayo. Okay. So, meron tayong 1 million, sabihin natin. Yung 1 million ibibigay dun sa cooperative. After 1 year, 1 year and a half, boss, naubos na yung pera namin. Sabi ko, hindi nyo naintindihan. Hindi ganyan ang cooperative. So, yun ang ginawa, binaliktad namin. Sabi namin, okay, i-assess kung yung mga matitibay, yung mga very well-functioning, well-managed, ay tinulungan namin. Sabi, anong pangangailangan ninyo para paramihin ninyong miyembro ninyo, para palakihin ninyo ang ektarya na nasa ilalim ng kooperatiba ninyo. Tapos, yung mga lugar na walang kooperatiba, kami na ang nag-organize. Ang pinaka-importante lamang, kailangan maghanap ng farmer leader na sinusundan ng kanyang mga miyembro. Yun ang pinaka-importante. Tapos, binigyan namin ng training. At sinasabi nung mag-techno-demo tayo. Sabi ko, ang magsasaka, alam niya magtanim. Hindi marunong yan sa management, sa business planning, sa accounting, bookkeeping, yung mga simpleng bagay. Hindi naman talaga tinetraining. So, yun ang ginawa namin. At inulit namin yung ginawa namin sa teacher, assessment, magkanong kailangan ninyo para makapagsimula. At ang sabi namin sa mga cooperative, nandito kami, hindi kami aalis sa tutulungan nga namin kayo technically, financially, kung ano man ang pangangailangan. Pero after one year, bibitaw na kami. Kailangan na namin bitawan ng cooperative para tumayo ng sarili. Ngayon, kung yung magandang patakbo, makita mo, lumalaki, gumaganda, maraming benepisyo para sa mga member. At pagka naman yung mga hindi magandang patakbo, sasabihin ko, ba't yung pipilitin? Just throwing good money after bad. Ayusin natin ang problema. And that's what we did. Kaya mula sa bigas lang, mula sa 60% of the demand, 60% ng bigas, ng demand ng bigas sa Ilocos Norte, sa umpisa, nung umalis ako, hanggang ngayon, 300% na nag-export na kami ng bigas dahil na-organize namin yung cooperative. Huwag niyo akong papalakpakan, silang gumawa nito. Kaya nakita ko, nakita ko talaga kung gaano kahalaga ang cooperative movement. Basta tulungan nating lahat. I take note of the value chain and the areas that you mentioned. Palagay ko, the government has to play most of that role. The government, what we have to do now, ganito lang kasi, pag-usapan natin ng agrikultura. Ang agrikultura natin, medyo hindi kasing ganda ng mga ibang bansa, yung mga karatig bansa natin. Thailand is doing very well, Vietnam is doing. Bakit hindi natin nagagawa? Balikan natin, bigas. Sa bigas lang, ang cost of production natin napakataas. At isa sa pinakamalaking factor doon ay yung labor cost. Ang labor cost ng bawat ektarya ng bigas dito ng palay dito sa Pilipinas is double the labor cost per hectare of Vietnam, of Thailand, even Indonesia na hindi naman nag-export. Certainly of India. Kaya sabi namin, anong solusyon diyan? Ang solusyon diyan ay mechanization. So, paano gagawin ng mechanization? Di syempre, gagamit tayo ng syempre, tulungan natin sa processing, sa milling, sa drying, hanggang sa packaging, hanggang sa marketing. Pero, kailangan natin gumamit ng mga malalaking makinarya para
meron tayong savings, meron tayong economies of scale kung tawagin. Kailangan palakihin. Dahil ganun. Ngayon, yung malalaking harvester, yung malalaking traktor, hindi mo magamit kung ang hawak mong lupa ay 0.6 hectares. Yun ang nating problema. Kaya, inaasahan namin na ang cooperative movement we are hoping and we are doing all that we can, that the cooperative movement will come into play. In what way? A cooperative movement will organize the cooperatives para maging 150 hectares, 200 hectares, 250 hectares. Yun, yung pinakamalalaking makinarya, magagamit na natin yun. Worthwhile na yun. Imbis na kuliglig na lang ang ginagamit natin, kailangan yung malaki para mabawasan natin ang presyo, cost of production, at mas magandang quality, at mas magandang hanap buhay ng farmer. Kaya yun ang ating ginagawa ngayon. And that is how I see the role of the cooperative movement today. Is that cooperative movement is very closely related to agriculture. Because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila, they're one. Pag isa lang yan, walang nakikinig dyan. Pero pag marami-rami na yan, kahit na yung congressman ninyo, yung governor ninyo, yung mayor ninyo, makikinig na sa inyo. Dahil marami na ang cooperative, the cooperative has some influence. And that's what we are doing now. Yan ang hihilingin ko sa cooperative movement. Nasimulan na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga farmers association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na lupa. That is what we are trying to do. Ngayon, hindi lang naman ang cooperative movement, hindi lang naman ang CDA ang gagawa nito. Nandito ang gobyerno. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. And this is something that we have been planning on, and that we know. I am quite familiar with the situation with the CDA. I'm quite familiar with the situation in the cooperative movement. Dahil nga, mula pa ako unang pasok ko sa after 86, ang balik ko sa politika, nag-cooperative movement na ako. At nung naging senador ako, I was immediately hiningi ko kay Mig Subiri. Mig siya yung chairman ng cooperative development. Hiningi ko sa kanya yung vice chairmanship. So, lagi kaming sabay. Kaya medyo alam ko, nung umalis si Migs, napunta kay Lito yung chairmanship. Ako pa rin yung vice chairman. So sabi ko kay Parent Tolits, halika, samahan kita. Dahil tulungan kita dyan sa Sabi niya, sige, gawin natin lahat. Kaya alam ko, and as a matter of fact, that 15 years ago, the charter was written by me when I was still the vice chairman of the Committee on Cooperative Development in the Senate. Kaya I have a very good idea of what the what the CDA, for example, needs. Ang CDA, sa dami ng hinihingi natin sa kanila, wala silang opisina sa region, wala silang opisina sa wala silang tao sa ganito. So, we will change that. We will fully support. We will fully support. I think in the amendments that we have put in to the cooperative development law, this will remedy much of the situation. Siyempre, hindi naman lahat ng problema ay maayos natin. Ngunit, asahan ninyo na nauunawaan ninyo ng Pangulo ninyo, ng buong pamahalaan, kung gaano kahalaga ang ginantrabaho ng cooperative movement. Kaya
kailangan talaga kapit-bisig tayo rito dahil malaking trabaho ito at huwag natin kakalimutan na lagi na kuminsan, madalas ko na ipaalala ito Kaya kuminsan, yung sa agri, lagi natin pinag-usapan production. Ngunit, kailangan din natin tiyakin na maganda naman ang hanap buhay ng ating magsasaka. Na sasabihin natin, magbebenta tayo ng bigas na napakababa. Yung palay, bibili ng 12 pesos. Paano lugi masyado yung farmer. Kaya, yung cooperative ang solusyon dyan. Dahil kung may kinikita, ang mga farmer, ang mga operation ng mga farmer, pupunta sa cooperative, miyembro siya, meron siyang ganansya, may tubo siya doon sa kanyang ginagawa. And that's why, again, that is why, once again, I stress how central the cooperative movement is to all of that we are planning to do. We need to consolidate our agricultural operations. There is no other way to do that except by good, strong, well-funded, well-managed cooperatives. Pagka nagawa natin yan, makikita natin kaagad. Lagi ko nga meron tayong billion peso cooperative na. May mga pinupuntahan kong cooperative, may building na. Mga talaga. Pero dinahandahan nila yan. Hindi biglaan yun. Dinahandahan nila. It was well managed, magandang kanilang business plan, maganda ang kanilang relasyon sa bangko. Isa pa to sa Ilocos Norte. Sabi ko, magpapautang kami para sa cooperative. May interest 3%. Siyempre, babalikan kami. Boss, wag na yung 3% para hindi na. Sabi ko, hindi. Maliit lang naman yung 3%. Wala ka na makukuha pera na 3%, 2.5%. Bakit pa kailangan yan? Para meron kayong credit rating. Para nakikita ng bangko yung utang ninyo, regular kayo nagbabayad, mataas ang credit rating nyo, pag nangailangan kayo mangutang ulit, makakautang uli kayo. Yung mga ganong klaseng bagay na kailangan natin ituro na napakasimple lang naman. Para sa atin, napakasimple. Pero, siyempre, it's not part of their experience. So, you cannot expect people to know how to manage this kind of thing. So, that is what we are trying to do now. We are strengthening the cooperatives. Not only the financial assistance is only a small part. Ang talagang kailangan patibayin ay ang management ng cooperative. Kailangan magaling ang mag-manage. Kailangan leader ang nagmamanage. Kapag kausap mo yung leader ng cooperative, sigurado ka, susunod yung buong cooperative dun sa plano ninyo. Yung pinag-usapan ninyo, yung pinagkaisahan ninyong plano. And that is what we are trying to promote. And that is where the cooperative movement needs to be strengthened. And that's where the government comes in and will assist in every way that we can para naman yung ating kooperatiba, yung ating ginagawa na consolidation ay ating ginagawa na consolidation ay matuloy na at maganda na magamit na natin. Meron tayong tinatawag yan na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. Pero kung hindi malaki ang hinahawakan ng cooperative na lupa, hindi nila magamit yun. Yung mga ibang cooperative, ang nangyayari, pinapa-arkilan na lang yung gamit. Hindi naman nila ginagamit. They just rent it out. So, hindi tama yun because yung production nila hindi gumaganda. So, let us continue to think, let us continue to concentrate on the strength of the cooperative movement, the strength of the cooperatives, their financial viability, their management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. We have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want to get. So,
I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. So more than just a celebration of Cooperative Month, which we annually observe every October, this event is also an opportunity to acknowledge the existing problems that hound our cooperative sector. In my previous SONA last July, I have mentioned the need to amend the Cooperative Code of 2008 to ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. But we have to work together. The government cannot do it by itself. The cooperatives cannot do it by itself. We really have to work together. Kaya tama yung aming ginagamit na tinatawag is the whole of government approach. The whole of nation approach. Yun ang ating ginagawa. Kasi hindi naman isang, sasabihin, DA lang ang hahawak niyan, CDA lang ang hahawak niyan. Hindi maaari. Hindi na ganun. Iba na mundo ngayon. Kailangan everything is interconnected. And we all have to work together in the right way to bring the results that we are hoping for the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers. At lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po at magbuhay po.